Alright. Start track ang tawag. Hindi naman ni Obra, wait lang. Napakita. Wait. Wait, usog ka. Ayan na. Huwag daw itutulak yung sa inyo. Parang Star Trek ah. Please, sampuli ka. Ayan. Parang Star Trek eh. O, bigyan naman natin, okay na? Bigyan naman natin space ng mga chairman. Wait lang ano. Sir ba? Hindi naman ni Obra eh. Wait lang. Para makita ng tao. Boss, huwag pa kayo pumasok. Ayan na. O, diba? Okay na ba? Pas pa yung mga chairman. Alright. Asan na chairman? Pas pa yung mga chairman. Okay na ba kayo? Sige. Pas pa yung mga chairman, boss. Okay, pas pa yung mga chairman. Okay. And special mention to lang. At the end of the day, this will incur cost. This will incur resources to have the effective delivery of our services. And we cannot do it without our national government partner. Pwede bang lakasan yung palakpak ninyo sa PGH? Sa DOH? Ito, todo nyo na. PhilHealth? Makasama nyo dahil ako mangangarap at hindi ako titigil mangarap. Unang-una, wala naman toskas yun. But with the help of people, like the doctors, specialists, or individuals in their respective fields of undertakings na magaling, matutuwa ko. Long overdue. Sa totoo lang po, nung naitatagto, nandyan ang MRI machine. Pero pag tinanong mo yung mga barangay chairman natin na naparito at mga kapitbahay natin, wala silang idea na may MRI machine tayo. Only a few who knows na may CT scan machine tayo. Only a few who knows. Sa pagbasa ko ng mga sulat ng mga tagalungsod ng Maynila, isa sa nakita kong common cancer killer sa ating mamamayan ay ang breast cancer. And yet we have a machine, a diagnostic machine for early detection and protection. Yung ating mamo, yun na nga yun. Our ultrasound machine is better than to some private companies. We have 4D machine na ultrasound. At itong cat lab, nung itinayo to, nung binuksan natin noong unang termino, manamlayo ito. If somebody did their job, we could have saved one person last week. Could have saved.
Kakaramdam siya ng paninikip ng dibdib. Gusto niya magpa-check up, hindi siya naka-avail. Sumalangit naman ang kanyang kaluluwa. Yun, inatake niya sa puso. See, yes, we are proud of our doctors and nurses and our medical specialists. But no matter what, kung minsan kasi napapagalitan natin yung ating mga doktor, yung ating mga nurses or medical frontliners, dala ng siguro yung atmosphere or the environment or yung kanilang mga mukat, hindi nyo lang siguro kursunada. Pero sa totoo, sometimes they want to address you. Sometimes they want to heal you. And sometimes they want to cure you. And really did their best. Pero kung kulang ang makina, kung kulang ang gamot, ano naman ang gagawin nila? Sa totoo lang, hindi nila kasalanan. Kasalanan ng gobyerno na hindi ibinigay ang mga bagay na magagamit nila sa mga pasyente. Kaya nabubutulan natin ng sisi ang ating mga doktor. Hindi kayo masisisi mga mamamayan. Alam mo, I think the doctor knows this better than me. Ang isang pasyente na may sakit, walang mauunawa ang katwiran niyan. Dahil talagang ang iniisip niya, yung pain, the suffering. Yan ang, kaya siguro ang pinakamabisa ay pag-uunawaan na lamang ng pasyente at ang ating mga medical frontliners. But rest assured, in our own little way, despite of lack of resources, we will always continue to support our doctors and nurses to have proper diagnostic facility, tools that they need. Alam niyo ba rito, nung mayor ako, itong pangalawang mayor ko, ultimo hiringgilya. Wala sila. Ultimo latex. O yung gloves. Wala sila. Can you imagine that? And yet you're expecting to have an amoxicillin, expected them to have a biogesic or what you call paracetamol. And these are the things that are not present in our hospitals. Kahit na nag-aral pa sa Harvard yung mga doktor natin, hindi rin tayo magagawa. Kaya, it's an entire loop. No? It's a loop. Where the government do its part, the professional do its part, the facility will deliver its purpose. Yan tayo ngayong araw nito. Katla. 1,600 plus LGUs. Maghanap kayo kung may katlab sila. Even most of the private hospital, wala silang ganyang pasilidad para sa ating kaalaman ng ating mga punong barangay na nandito. Only, except PGH and Heart Center, but only local government unit, nagtatlab ang lungsod ng Maynila. Today is the start of long journey because today we're going to deliver angiogram and hopefully later on through the skills and knowledge of our doctors magkaroon tayo ng angioplasty sa tulong ng ating mga partner PGH, Heart Center, DOH, hopefully, and other specialists from the private sectors. Sa Maynila, pahabaan ng buhay. Yun ang gusto ko. Gusto ko malusog. How I wish. But if needed, kung kinakailangan, sana these things must be made available. Kaya sa aking mga kasamahan, kakusihal na nandito, sulit ba magsesyon kayo kahit bumabagyo? Yes! Para lang ako sa kaalaman ninyo. Kahit Sabado, minsan pinapapasok ko pa yan sila kasama ng mga department head ko. We will not stop in our own little way. I always try to tell them, many are called, but you are chosen.
You were given a chance by God to be of service to others. At tayo, tulad na rin ang nasabi ng mga matatanda natin, para lang tayong hangin dumaan sa mundo pagdating ng araw. But while we are sa loob ng public service, create a mark so that the next generation have something to follow.